Paano kung sabihin ko sa inyo na ang pinakamamahal at inosenteng nilalang na mahilig humilik sa inyong kandungan ay minsang itinuring na direktang mensahero ng demonyo? Oo, tama kayo. Ang pinag-uusapan natin ay ang mga itim na pusa. Ang kasaysayan nila ay parang isang roller coaster mula sa pagiging banal na nilalang hanggang sa maging simbolo ng pinakamadilim na salamangka. Ngayon, samahan ninyo ako sa isang kapanapanabik na paglalakbay sa panahon upang alamin kung paano ang mga itim na pusa ay nagmula sa pagiging sagradong hayop at naging pangunahing kaaway ng Europa noong Middle Ages. Ipinapangako ko, matapos nito ay iba na ang inyong pagtingin sa mga malalambot at balahibong nilalang na ito. Upang lubos nating maunawaan ang lalim ng kanilang pagbagsak, kailangan muna nating tingnan kung gaano kataas ang kanilang pinagmulan. Nagsimula ang lahat sa sinaunang Ehipto, kung saan ang mga pusa ay hindi lamang alagang hayop, kundi itinuturing ding tunay na miyembro ng pamilya at maging mga bagay ng relihiyosong pagsamba. Pinahahalagahan sila dahil sa pagprotekta sa mga pananim mula sa mga peste at sa kanilang kakaibang ganda at kahalayan ng galaw. At ang diyosa na si Bastet, ang patrona ng tahanan, pagkamayabong at kababaihan, ay inilalarawan na may ulo ng pusa. Ang pagpatay sa isang pusa kahit hindi sinasadya ay pinaparusahan ng kamatayan. May isip nyo ba? Kaya, simulan natin sa ginintuang panahon ng mga pusa mula sa tuktok ng kanilang kaluwalhatian kung saan sila nakatakdang bumagsak ng masakit. Nagsisimula ang ating paglalakbay sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng sinaunang Ehipto. Dito, ang pusa ay hindi lang simpleng alagang hayop, kundi isang sagradong nilalang, halos isang Diyos sa lupa. Sa puso ng kultong ito ay matatagpuan ang makapangyarihang Diyosa na si Bastet, ang tagapagtanggol ng tahanan, kagalakan, pagkamayabong at tagaprotekta ng mga kababaihan. Siya ay inilalarawan bilang isang grasyosong babae na may ulo ng pusa at isa siya sa pinakamamahal na diyosa sa buong panteon. Pinaniniwalaan ng mga Ehipsyo na ang mga pusa ay ang kanyang pagkakatawang lupa. Nakikita nila sa mga mata ng pusa ang banal na karunungan at sa kanilang gilas ang mismong refleksyon ni Bastet. Kaya, sa bawat tahanan, ang pusa ay tinatanggap ng may paggalang, habang sa mga templo, sila ay sinasamba at inaalayan ng mga handog. Sila ay nagsilbing mga buhay na anting-anting na nagpoprotekta sa pamilya mula sa masasamang espiritu at karamdaman. Ang paggalang na ito ay walang kapantay. Hindi natatapos ang paggalang na ito sa pagkamatay ng hayop. Sa katunayan, kabaliktaran pa nga ang nangyayari. Kapag pumanaw ang isang sagradong pusa, binabalutan ang katawan nito at ginagawang mami. Ang prosesong ito ay kasing komplikado at kasing mahal, tulad ng ginagawa sa tao. Isipin nyo, ang buong pamilya ay nilulubog sa matinding pagluluksa. Bilang tanda ng kanilang pagdadalamhati, inaahitan nila ang kanilang kilay at iniiyakan ang namayapang alaga na parang tunay na kapamilya. Ang mga mami ng pusa ay binabalot sa mamahaling tela na lino, nilalagyan ng palamuting alahas, at inilalagay sa mga espesyal na sarkopago na minsan ay may hugis pa ng pusa. Natuklasan ng mga arkeologo ang buong necropolis or malalaking libingan kung saan nakalibing ang daan-daang libong mami ng pusa. Ito ang nagpapatunay na ang pusa ay higit pa sa isang alaga. Ito ay itinuturing na gabay patungo sa kabilang buhay at isang sagradong sisidlan ng banal na kaluluwa, karapat-dapat sa walang hanggang buhay, kasama ng mga faraon. Subalit, ang talagang nakakapukaw ng interes ay ang pagtingin nila sa itim na kulay. Sa modernong panahon, ang itim na pusa
ay madalas nating iniuugnay sa kamalasan o masasamang pangitain. Ngunit sa sinaunang Ehipto, kabaligtaran ang lahat. Ang itim na kulay o kemet, kung tawagin nila, ay kulay ng buhay, hindi ng kamatayan. Iniugnay ito sa mayabong, maitim na lupang inihahatid ng taunang pag-apaw ng ilog Nile. Ang lupaing ito ang nagbibigay ng masaganang ani at siyang sumuporta at nagpakain sa buong sibilisasyon. Kaya't ang itim ay simbolo ng pagkamayabong, muling pagsilang at proteksyon. At ang itim na pusa, kung gayon, ay itinuturing na nagdadala ng dobleng swerte. Hindi lamang siya itinuring na sagisag ng diyosa na si Bastet, kundi isa ring buhay na simbolo ng kasaganaan at kaginhawaan. Walang bahid ng kasamaan, walang koneksyon sa kadiliman. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga, siya ang nagsilbing panangga laban sa lahat ng ito. Tandaan niyo ito sapagkat ang positibong pananaw na ito ang magiging isa sa mga unang biktima sa hinaharap na labanan ng mga pamahiin. Ngunit paano nga ba nakarating sa Europa ang mga iginagalang na nilalang na ito matapos nilang lisanin ang maaraw na pampang ng Ilog Nile? Ang nagbukas ng kanilang daan patungo sa mas malaking mundo ay walang iba kundi ang isa pang dakilang imperyo, ang Imperyong Romano. Napakapraktikal ng mga Romano. Hindi nila itinuring na Diyos ang mga pusa, ngunit nakakita sila ng isang bagay na marahil mas mahalaga pa, mga perpekto, tahimik at napakabibisang mamamatay dagang. Ang kanilang malawak na imperyo na may malalaking lungsod, imbakan ng butil at hindi mabilang na barko ay piniste ng mga daga at bubwit. Ang mga pesting ito ay sumisira sa mga supply ng pagkain at nagkakalat ng sakit. At dito, ang pusa ang naging hindi mapapalitang kapanalig. Ang mga Romanong lehyonaryo at mga ngalakal ay nagsimulang magdala ng mga pusa sa kanilang mga kampanya at paglalayag. Sa ganitong paraan, unti-unting kumalat ang mga pusa sa buong Imperyong Romano, mula Britanya hanggang sa gitnang silangan. Nagbago ang kanilang katayuan. Hindi na sila sinamba bilang mga Diyos, ngunit iginalang sila bilang mahalagang manggagawa, tagapagbantay ng mga ani, at tagapagtanggol ng tahanan. Bagamat isang hakbang pababa ito mula sa kanilang banal na pedestal, matibay pa rin silang nakatayo sa panig ng kabutihan. Ngunit habang unti-unting nasasanay ang mga pusa sa kanilang mga bagong tahanan sa Europa, hindi na sila nakikita ng lahat bilang mga simpleng mabalahibong tagapuksa lang ng peste, lalo na sa malalabo at mahamog na lupain ng mga Celt sa mga teritoryo ng kasalukuyang Ireland at Scotland. Dito, sa sinaunang alamat, unang nabalutan ng madilim na anino ang imahe ng itim na pusa. Lumitaw ang mga kwento tungkol sa isang nilalang na tinatawag na cat Sith. Inilalarawan ito bilang isang napakalaking itim na pusa, kasing laki ng isang batang baka na may nag-iisang puting batik sa dibdib. Hindi ito basta pusa lang. Ito ay isang nilalang sa kwentong bayan, isang engkanto na nagmula sa kabilang buhay. At ito ay kinatatakutan. Pinaniniwalaan na ang cat Sith ay isang magnanakaw ng kaluluwa. Ayon sa mga paniniwala, kaya nitong nakawin ang kaluluwa ng isang yumao bago pa man ito kunin ng mga Diyos. Upang maiwasan ito, nagkakaroon ng mga espesyal na pagbabantay sa tabi ng bangkay ng namatay, nililibang ang pusa engkanto gamit ang mga laro at palaisipan. Ito, marahil, ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng Europa kung saan ang isang itim na pusa ay naugnay hindi lang sa mahika, kundi sa isang bagay na masama. Nagsimulang sumibol ang pagdududa, at ang madilim na kwentong ito ay magsisilbing pataba sa mas malawak at mas nakakatakot na mga ideya sa hinaharap. Kaya paano nga ba tayo napunta mula sa magkakahiwalay na madidilim na alamat tungo sa isang malawakang pagkapuot?
Ang naging sanhi ng lahat ng ito ay ang paglakas ng Kristyanismo sa Europa. Noong panahon ng gitnang edad, ang simbahan ay aktibo at walang habas na lumaban sa anumang anyo ng paganismo. Ang pangunahing layunin nito ay burahin ang mga lumang paniniwala at itatag ang kanilang monopolyo sa buhay espiritual. At isa sa mga pinakaepektibong paraan ay ang tinatawag natin ngayong itim na propaganda. Lahat ng banal para sa mga pagano, ang kanilang mga Diyos, ritual at simbolo ay idineklara nilang gawa ng demonyo. At ang mga hayop na may malaking papel sa mga kulto ng pagano ay isa sa mga unang tinarget, ang pusa, dahil sa koneksyon nito sa mga diyosa tulad ng Skandinavyanong Freya o Romanong Diana ay naging perpektong target. Ito ay isang buhay na paalala ng lumang mundo na nais burahin ng simbahan mula sa alaala ng mga tao. Kaya mula sa pagiging simbolo ng pagkamayabong at proteksyon, ang pusa ay nagsimulang maging simbolo ng erehiya at sa pagbabago ng tingin sa kanila bilang demonyo, malaki ang naging papel ng mismong katangian ng mga pusa. Hindi tulad ng aso na sumasagisag sa katapatan at pagsunod, ang pusa ay palaging malaya at gumagala ng mag-isa. Ang kalayaan nito, pagiging lihim at pamumuhay sa gabi, lahat ng ito ay nagdulot ng hinala at takot sa mga tao noong panahon ng gitna. Nakakakita sila sa dilim, gumagalaw ng tahimik, at lumilitaw at nawawala na parang multo. Hindi sila lubos na napapaamo, nananatili ang kanilang likas na pagiging mailap. Sa isang mundong ang lahat ng hindi maipaliwanag ay iniuugnay sa banal o sa pakikialam ng demonyo, ang ganoong ugali ay hindi maaaring balewalain. Dahil dito, nagsimulang makita ng mga tao ang mga pusa bilang may kakaibang kapangyarihan, subalit may negatibong kahulugan na. Ang kanilang kalayaan ay itinuring na kapalaluan at pagsuway sa kaayusan ng Diyos. At ang kanilang paggala sa gabi ay itinuring na pakikilahok sa mga lihim at makasalanang pagtitipon. Sila ay masyadong mahiwaga at masyadong malaya para sa panahong iyon, at ito ang naging dahilan upang madali silang pagbintangan. Sa panahong iyon, sa isip ng mga taong nabuhay noong Edad Medya, unti-unting nakaugnay ang imahe ng pusa sa imahe ng bruha. Ang bruha ay isang babae na nakipagkasundo sa dyablo, tumalikod sa Diyos, at bilang kapalit ay nagkaroon ng kakaibang kakayahan. At tulad ng kanyang mabalahibong kasama, kumikilos siya sa ilalim ng dilim ng gabi, malaya, at hindi sumusunod sa mga kaugalian ng lipunan. Dahil dito, nabuo ang paniniwala na ang itim na pusa ay hindi lang simpleng alaga ng bruha, kundi ang kanyang familiar. Ang familiar ay isang espiritual na katulong, isang espiya mula sa mundo ng kadiliman na nag-anyong hayop. Pinaniniwalaan na ibinibigay ng dyablo ang mga familiar sa kanyang mga tagasunod upang tumulong sa kanilang mga gawaing pangkukulam. At ang itim na pusa ay lubos na akma sa pagiging familiar. Ang kulay nito ay iniuugnay sa gabi at kadiliman. Ang pagiging tahimik nito ay iniuugnay sa pag-espiya. At ang mga matang kumikinang sa dilim ay tila ba mga apoy ng dyablo. Higit pa rito, kumalat ang paniniwala na ang mga bruha mismo ay maaaring magpalit ng anyo at maging itim na pusa upang makapasok ng palihim sa mga tahanan, maghasik ng sakit o malas, magnakaw ng mga sanggol, at gumawa ng iba pang kakilakilabot na krimen. Ang nakakapangilabot na imahe ng isang pamilyar, ang espiritong katulong ng isang mangkukulam, ay matibay na naitatag sa kulturang Europeo at naging hatol ng kamatayan para sa libu-libong hayop. Ang itim na pusa ay hindi na lang simpleng itim na pusa. Nakita na sa kanila ang isang nagkukubli o nagbabalat kayong demonyo, isang espiya ni Satanas na namumuhay kasama ng mga tao.
Anumang babaeng nabubuhay ng mag-isa, lalo na ang matatanda na nag-aalaga ng pusa, maging para lang manghuli ng daga o dahil sa pagmamahal sa hayop, ay automatikong napaghihinalaan. Ang kanyang alaga ang nagiging pangunahing ebidensya laban sa kanya sa mga paglilitis ng Inkisisyon. Pinahihirapan ang mga tao para piliting umamin na ang kanilang pusa ay isang pamilyar na nakikipag-usap sila rito at tumatanggap ng mga utos mula rito. Sa kabilang banda naman, kung ang isang itim na pusa ay makikita sa pag-aari ng isang babaeng inakusahan ng pangkukulam, ito ay itinuturing na hindi mapapasubali ang ebidensya ng kanyang pagkakasala. Kaya't ang pagmamahal at pagkakaugnay sa isang hayop ay naging isang nakamamatay na kasalanan at ang pusa ay naging simbolo ng pakikipagkasundo sa demonyo. Dito na nga nagsimula ang isang malaking pagbabago. Ang dating mga pamahiin at kinatatakutan lang ng mga tao ay opisyal ng kinumpirma mula sa pinakamataas na antas. Noong taong 1233, ipinahayag ng Papa Gregorio Nuevo ang isang bula na tinawag na Vox in Rama, na ang ibig sabihin ay tinig sa Rama. Ang dokumentong ito ay orihinal na nilayon laban sa isang heretikong kilusan sa Germany, subalit ilang bahagi nito ang tuluyang nagpabago sa kapalaran ng mga pusa. Sa bula, detalyadong inilarawan ang mga lihim na ritual ng mga erehe at ang pinakasentro ng mga ito ay ang isang itim na pusa. Nakalagay sa teksto na tuwing nagtitipon ang mga sektang ito, sinasamba nila ang isang malaking itim na pusa na direkta umanong sa gisag ni Satanas. Hinahalikan nila ito sa ilalim ng buntot bilang pagpapakita ng kanilang lubos na katapatan sa dyablo. Hindi lang ito basta-bastang akusasyon. Isa itong opisyal na deklarasyon ng digmaan. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan, opisyal na tinukoy ang itim na pusa bilang sagisag ng kasamaan sa isang dokumento mula sa pinuno ng Simbahang Katolika. Ito ang nagbigay daan sa malawakang pag-uusig at paghuli sa mga pusa. Ang mga naging bunga ng papal bull na ito ay labis na nakakatakot. Ang utos na ito ng Santo Papa ay nagsilbing hudyat para sa mga panatiko sa buong Europa. Ang dating paminsan-minsang pagpapahirap sa mga hayop ay naging isang malawakan at sistematikong paglipol. Nagsimula ang isang matinding pamamasahe sa mga pusa, lalo na sa mga itim. Sila'y itinuring na diretsong ahente ng demonyo at kinakailangang puksain para iligtas ang kaluluwa ng mga Kristiyano. Ang mga pamamaraang ginamit ay lubhang barbariko. Ang mga pusa ay maramihang sinunog sa sulo kasama ang mga mangkukulam, nilulunod sa mga sako at inihahagis mula sa mga kampanaryo ng simbahan tuwing may pista. Ito'y itinuring na isang uri ng libangan ng marami, isang banal na paglilinis mula sa masama. Lalong lumaganap ang isterya na ito tuwing may mga epidemya at taggutom, kung kailan kailangan ng mga tao ng mapagbabalingan ng sisi o scapegoat. At ang walang laban na pusa ang perpektong akma para sa papel na iyon. Bumagsak ang Europa sa isang madugong kabaliwan, sinisira ang mga hayop na siglo ng namuhay ng payapa sa tabi ng tao. Dito tayo napupunta sa isa sa pinakamadilim at pinakakabalintunaang teorya na konektado sa kwentong ito. May isang popular na hinuha kahit na pinagtatalunan ng ilang historiador na ang malawakang paglipol ng mga pusa noong ika-13 hanggang ika-14 na siglo ay nagdulot ng matinding kapahamakan. Sa paglipol nila sa pangunahing likas na kaaway ng mga daga, ang mga pusa, ang mga tao mismo, ang nakagawa ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng mga peste. At ang mga daga, tulad ng ating alam, ang pangunahing nagdadala ng mga pulgas na may dalang bakterya ng salot. At sa kalagitnaan ng ika-14 na siglo, nilamon ng Black Death ang Europa,
isa sa pinakamalagim na pandemya sa kasaysayan ng sangkatauhan na kumitil sa tinatayang 60% ng populasyon. Siyempre, hindi lang ang paglipol ng mga pusa ang tanging sanhi ng salot, ngunit posibleng ito ang nagpabigat at nagpalala sa saklaw ng trahedya. Kaya naman, isang nakakatakot na kabalintunaan ang lumabas. Sa pagtatangkang palayasin ang dyablo sa anyo ng pusa, marahil ay binuksan ng mga tao ang pintuan para sa tunay na impyerno sa lupa. Sa panahong iyon ng matinding dilim, takot at kamatayan, isinilang ang isang pamahiin na nananatili pa rin hanggang ngayon. Kapag daw tumawid sa iyong daraanan ang isang itim na pusa, asahan mo na ang malas. Ngayon, para sa atin, isa na lang itong lumang paniniwala. Ngunit noong mga panahong iyon, mayroon itong malalim at nakakapanindig balahibong kahulugan. Ang makakita ng itim na pusa na tumatawid sa iyong daan ay nangangahulugang ang mismong demonyo o kaya'y ang kanyang alagad na mangkukulam ay katatapos lang dumaan sa lugar na iyon. Ito ay isang masamang babala, tanda na malapit lang ang mga puwersa ng kadiliman at maaaring ikaw na ang kanilang pinupuntirya. Ang paniniwala ng mga tao noon ay kailangan mong agad umikot at humanap ng ibang daraanan pagkatapos ng ganoong insidente. O mas mainam pa raw, umuwi ka na lamang at magprosesyon para ipagtanggol ang sarili. Ang takot na ito ay lubos na bumalot sa kolektibong kamalayan ng mga tao, kaya't kinaya nitong lagpasan ang maraming siglo. Kahit na ngayon, sa ikabubitwang siglo, marami pa rin ang likas na dumudura sa balikat o naghahanap ng botones sa kanilang damit kapag nakakita ng itim na pusa. Ganoon kalalim at kadilim ang anino ng histeryang ito na nagmula pa sa panahong medieval. Pero hindi rin naman siguro makatarungan kung sasabihin nating buong mundo ay kinamuhian ang mga itim na pusa. Habang sa continental Europe ay sinusunog sila sa mga apoy, sa kabilang panig ng English Channel sa Britain ay ibang-iba ang sitwasyon. Dito, sa katunayan, ang itim na pusa ay itinuturing na napakaswerte. May paniniwala na kung may itim na pusa sa bahay, ito ay nagdadala ng kasaganahan sa pamilya at nagpoprotekta laban sa mga pagsubok. Para sa isang dalaga, ang makatanggap ng itim na kuting bilang regalo ay nangangahulugang magkakaroon siya ng maraming manliligaw sa lalong madaling panahon. At kung makasalubong ka ng itim na pusa sa araw mismo ng iyong kasal, sa pintuan ng iyong bahay pa, senyalis yon ng isang masaya at matagal na pagsasama. Ganito rin kaganda ang reputasyon ng mga itim na pusa sa Japan. Doon, itinuturing din silang agimat na nagdadala ng swerte, lalo na sa mga kababaihan para matulungan silang makahanap ng mabuting asawa. Ito ay isang kahangahangang halimbawa kung paano ang iisang hayop ay maaaring maging simbolo ng magkasalungat na kahulugan sa iba't ibang kultura, mula sa pagiging kinatawan ng kasamaan hanggang sa pagiging tagapaghatid ng kaligayahan. Ang mga itim na pusa ay may natatanging lugar sa puso ng mga mandaragat, isang propesyong sadyang punong-puno ng pamahiin. Para sa kanila, na palaging nakikipagsapalaran sa dagat, ang anumang anting-anting o pampaswerte ay napakahalaga. Kaya naman, ang itim na pusa ang itinuturing nilang pangunahing tagapagbantay ng kanilang barko. Una, ginagampanan nito ang pangunahing tungkulin, ang manghuli ng mga daga at bubwit na maaaring sumira sa kanilang mga probisyon at kumagat sa mahahalagang lubid o kagamitan. Pangalawa, pinaniniwalaan na ang pagkakaroon ng itim na pusa sa barko ay tanda ng tahimik na paglalayag at proteksyon laban sa malalakas na bagyo. Maging ang kilos ng pusa ay nagsisilbing batayan ng panahon. Kung ito'y masigla at palalaro, magiging maganda ang araw. Ngunit kung ito'y bumabahing, asahan na ang ulan.
napakahalaga ng pusa bilang miyembro ng tripulante. Kaya ang pagkawala nito ay itinuturing na pinakamasamang pangitain. Maging ang mga asawa ng mandaragat ay nag-aalaga rin ng mga itim na pusa sa bahay sa paniniwalang habang ligtas ang kanilang alaga sa lupa, ito'y magiging tagapagbantay ng kanilang mga asawa sa laot. Kaya naman, para sa mga lobong dagat, ang itim na pusa ay hindi isang demonyo, kundi isang tunay na anghel na tagapagbantay. Sa kasamaang palad, sa kabila ng magagandang halimbawa mula sa ilang kultura, ang nakakatakot na imahe ng itim na pusa na nagmula sa panahon ng Middle Ages ang siyang nanatili at naging matibay. Ang popular na kultura, lalo na ang pelikula at panitikan, ay lalong nagpakalat at nagpatibay dito. Isipin mo na lang ang anumang kwento o pelikula tungkol sa isang mangkukulam. Halos siguradong may itim na pusa na nakaupo sa tabi niya, na may naniningning na berdeng mga mata. Mas lalo pang ginagamit ang stereotype na ito tuwing Halloween. Ang itim na pusa, kasama ng kalabasa, multo at paniki, ay naging isa sa mga pangunahing simbolo ng pagdiriwang na ito. Makikita ang larawan nito kung saan-saan, sa mga greeting card, costume, at palamuti sa bahay. At halos palagi, inilalarawan ito sa isang nakakatakot at nakapangingilabot na imahe na may nakaarko na likod at masamang tingin. Sa ganitong paraan, mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon, sa pamamagitan ng mga libro, pelikula at mga dekorasyon sa pagdiriwang, patuloy na nabubuhay ang lumang pamahiin na nagpapalakas sa walang basehang takot at kawalan ng tiwala sa mga hayop na ito. At ang daan-daang taon ng black mark na ito ay may tunay at napakalungkot na epekto sa kasalukuyan. Alam ng mga nagtatrabaho sa mga animal shelter sa buong mundo ang tinatawag na Black Cat Syndrome. Mababasa sa estatistika, ang mga itim na pusa ang pinakamahirap makahanap ng bagong tahanan. Mas kaunti ang kumukuha sa kanila, mas matagal silang nananatili sa mga kulungan, at nakakalungkot, mas marami ang isinasailalim sa euthanasia. Magkakaiba ang dahilan nito. Mayroon pa ring hindi namamalayang naniniwala sa masasamang pamahiin. Ang iba naman ay nakikitang boring o walang dating ang kanilang hitsura kumpara sa mas makukulay nilang kasama. Mahirap ding kunan ng litrato ang mga itim na hayop. Kaya naman, ang kanilang mga profile sa website ng mga shelter ay hindi gaanong kaakit-akit. Lalo silang nahihirapan tuwing bisperas ng Halloween, kung saan ang ilang shelter ay sinususpindi pa ang pagpapaampon ng itim na pusa. Dahil ito sa takot na baka kuhanin lang sila para sa masamang biro o ritual. Ito ay isang nakakalungkot na epekto ng mga sinaunang pamahiin na siyang pinagbabayaran ngayon ng mga walang kasalanang hayop. Pero, sa kabutihang palad, muling umindayog ang pendulum ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, nasasaksihan natin ang isang malakas na kilusan na naglalayong ibalik ang karangalan ng mga itim na pusa. Dumarami na ang mga taong nakakaunawa sa kawalang katarungan ng matagal ng pamahiin at sinasadya ng kumuha ng itim na pusa bilang alaga. Sa social media, dumarami ang mga hashtag na sumusuporta sa kanila, kung saan ibinabahagi ng mga may-ari ang mga larawan ng kanilang itim na alaga. Ipinapakita kung gaano sila kalambing, kapaglaro, at kaganda. May mga espesyal na araw pa nga na inilaan para sa kanila, tulad ng National Black Cat Day, na layuning kunin ang atensyon sa kanilang kalagayan sa mga shelter. Aktibo ng sinisira ng mga tao ang mga lumang paniniwala, pinapatunayang ang kulay ng balahibo ay walang kinalaman sa ugali ng isang hayop o sa kapalaran, at sa pagmamasid sa masasayang mukha ng mga mini panther na ito,
Sa kanilang mga bagong tahanan, nakakaramdam tayo ng pag-asa na ang kanilang madilim na kasaysayan ay malapit ng matapos. Ngayon, narito ang pinakadramatikong kaganapan sa buong kasaysayang ito. Isipin ninyo, isang opisyal na dokumento galing pa sa isa sa mga pinakamakapangyarihang organisasyon sa mundo na halos nagdedeklara ng giyera laban sa isang buong uri ng hayop. Iyan ang papalbul na Vox in Rama ng taong 1233. Hindi lang ito basta-basta pamahiin ng mga tao. Ito'y isang opisyal na paninindigan na direktang nag-uugnay sa mga itim na pusa, sa mga kulto ng Satanas at sa mismong demonyo. Sa isang iglap, mula sa pagiging kapaki-pakinabang ng mga ngaso ng daga, ang pusa ay naging numero unong kaaway ng sangkatauhan. Ang mga naging bunga nito ay nakakakilabot. Sa buong Europa, nagsimula ang malawakang pagpatay sa mga pusa. Sila'y sinunog sa mga siga, nilunod at inihulog mula sa mga kampanaryo. Ang nakakatawang kabalintunaan nito ay sa paglipol sa likas na kaaway ng mga daga, ang mga tao mismo ay posibleng naghanda ng daan para sa isa sa pinakamalalang pandemya sa kasaysayan, ang Black Death. Ganyan kung paano ang takot at pamahiin na sinuportahan pa ng kapangyarihan ay humantong sa isang kalamidad. Kung inyong mapapansin, ang madilim na kasaysayan ng mga itim na pusa ay sa katunayan kwento ng takot ng tao, kamangmangan at paghahangad ng kapangyarihan. Ang mga pusa mismo, siyempre, ay walang kasalanan. Nagkataon lang na sila ay nasa maling oras at maling lugar at naging madaling puntirya. Mula sa pagiging mga diyosa, naging demonyo, at ngayon, minamahal na bahagi ng ating pamilya. Ang kanilang pinagdaanan ay mahaba at hindi makatarungan. Salamat sa panonood ng video na ito hanggang dulo. Kung nagustuhan nyo, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe sa channel para hindi mapalampas ang iba pang kamanghamanghang kwento. Kayo, ano ang tingin ninyo sa mga itim na pusa? Sila ba ay simbolo ng swerte o kamalasan para sa inyo? O baka naman mayroon kayong alagang kasing itim ng uling sa inyong bahay? Ibahagi ang inyong kwento sa comment section.